Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid, ang mga haligi ng tahanan ang madalas nating sandalan. Pero sa kabila po ng kanilang lakas, ilan sa kanila ay may tahimik na kinakaharap pagdating sa kalusugan. Isa nga po sa mga kondisyong hindi nabibigyan ng pansin, ang paglaki ng prostate gland or benign prostatic hyperplasia. Yan po ang pag-uusapan natin kasama ang ating morning doctor, ang ating resident morning doctor na si Dr. Richard. Doc, good morning! Good morning, Mommy Dames! Napakagandang Mommy Dames. Nako, tama ka dyan, Mommy Dames. Ngayong Father's Day, hindi lang pagbati ang mahalaga, kundi pati ang pag-aalaga sa kalusugan ng ating mga tatay. Kaya naman para ipaliwanag kung ano nga ba ang benign prostatic hyperplasia o di ba tongue twister. Makakasama po natin ang urologist at CEO and chairman ng Rejuvenative and Aesthetic Wellness Center na si Dr. Joseph Lee. Good morning, Dr. Joseph! Yes, Welcome back! Yes, good morning, Doc Richard and Mama Dames. At good morning sa lahat ng ating mga kapatid. Dr. Richard, Doc Richard. Doc Joseph, alam mo, favorite natin to having Doc Joseph here. Kasi thank you po. Yung expertise ay kadalasan parang ino-overlook nila yan, hindi nila iniisip until it's too late. Yes. Diba? So sa lahat ng mga kapatid po natin, ng mga tatay, lolo, kuya, tito, time for you to listen. Kasi napaka-importante nitong pag-uusapan natin today. Okay, Doc, ito. Ano ba yung pangunahin na tungkulin ng prostate gland sa katawan ng lalaki? At saan ba yan matatagpuan? Okay, Mama Dims, importante, tama sinabi mo, ang prostate gland ay isa sa bahagi ng reproductive organ ng isang kalalakihan. Ano ba ang function or importante ng ating prostate gland? Una kasi, 20 to 30% ng ating likido or seminal fluid na kinocontribute sa ating similya ay pinuproduce ng ating prostate gland. Pangalawa, ang prostate gland kasi meron tayong muscle, ito po ay pwedeng maging haligi or makakatulong sa yung ejaculation no ating similya para makalabas sa kanya urethra. Then pwede rin ito mag-prevent ng mga sakit kasi you have enzymes like your PSA na pinuproduce ng ating prostate gland na nakakatulog at nakakaprotekta sa mga prostatitis or mga cancer, prostate cancer in the future. Yeah, okay. Kasi yun nga yung pupuntahan ko, Doc, na maraming mga kalalakihan talaga have been experiencing late onset of prostate cancer. Yes. Diba? Na parang hindi mo na malayan. Because nga, bihira mo namang isipin na merong cancer pala doon. But it is possible. Yes. No? Pero Doc Joseph, di ba merong mga pagkakataon na yung prostate ng isang lalaki ay lumalaki? Ito yung tinatawag natin na yung tongue twister kanina. Benign prostatic hyperplasia. Nasabi ko ba ng tama kanina, Doc? Yes. Ay, hallelujah! Thank you, Lord! Very good ka dyan, Mommy Dames. Pero Doc Joseph, ano nga ba yung sanhi ng paglaki ng prostate? Okay, hyperplasia, kagaya natin sinabi ni Doc Richard, is very tongue twister, no? Before kasi hypertrophy pa yan, paglaki. Hypertrophy kasi parang muscle. Pero hyperplasia is more pathological, correct? Kasi tumadami ang cells, no? Ano ba ang sanhi nito? Lagi natin sinasabi, is it age? Yes, age has to do with it. But pag yung age natin, sinasabi natin, meron rin yung aakibat na genetic, familiar, or lahi, no? So pag lahi ka, may lahi kang lumaki siya, pwede mangyari yon. Pero depende yan kasi yung simptomas, kailangan we have to correlate with the symptom. Then next, pag sinasabi nating age, yung androgen deficiency or male menopause or andropause, kung nagkakaedad na tayo, bumababa ang testosterone levels mo o nadideplete, pwede rin magkaroon ng significant process doon sa prostatic gland mo na pwedeng lumaki, no? Then yung sinasabi nating lifestyle, food lifestyle, pagkain, no? We have research that found out that some food can cause enlargement of your prostate. Kagaya ng ano, Doc? High dairy products, kagaya ng milk, cheese, and yung mga butter, then yung mga red meat, processed foods, di ba? Yung mga hot dogs, yung mga ano. Then yung mga high in uric acid food is there. Yung mga nagkakagout, ganyan din, yes, no? Parang connect-connect na. Dok, gusto ko malaman, kasi di ba pagka sinabi mo na lumalaki or namamaga or something, is it physically seen? Or is it on the inside? It's in the inside, Mama Dims, kasi ine-examine natin. The only thing that
maaano ng pasyente kasi is yung pagbago ng pag-ihi. Nahirapan umihi, yung volume niya kumukonti. Tapos So parang kang binabalisaw-saw, di ba? exactly, yung putol-putol ang pag-ihi, di ba? utay-utay, oo. Tapos yung nararamdaman niya parang yung may naiiwan sa pantog. Parang hindi pa fully mawala. Exactly. Dok, ano ba yung mga sintomas na dapat bantayan ng mga kalalakihan pagdating sa pagkakaroon ng senyales na meron kang problema sa prostate gland Okay. mo? Una-una, di ba, Doc Richards, dribbling, patak-patak, nahirapan umihi, parang meron na pupuno na, yung parang nararamdaman mo, may fullness ang iyong pantog, parang hindi pa sapat yung pag umihi ka na, may natitira pa. Hindi mailabas. Then, yung lakas, yung force and volume, di ba? Minsan, lagi nila sinasabi, parang antagal when you do the process May of delay yung urinate, may pag-ihi. delay. Oo. So, yun ang mga importante. And of course, ayaw nating yung kagaya na sinabi ninyo na umiihi ka ng dugo. Kasi posible din yon, Doc. Oh my God. Okay. Doc, Pero Doc, kailangan bang ikabahala yung paglaki ng prostate o yung BPH? Yes, oo. Kaya lagi natin sinasabi sa ating mga kalalakihan, pagtungtong mo ng 50, ngayon kasi 40 na. We put Yeah. 40 Yeah. because we have Medyo early bumaba na. symptom Mas of napapaaga oo. na. You can have early check-up. Pag nag-annual examination ka, isama mo na yan. Magpasuri ka sa isang espesyalista, lalo na yung mga mild symptoms, no? Do not take it for granted. Pag may nararamdaman ka na, aantayin mo pa, ay okay to. Sabihin, pagdating na lang ng panahon. Usually, Mama Din, pagdating ng panahon, Wala na. that's Too the late time na. that you have a lot of Yes. problems. oo. And sometimes it could be also siguro mistaken as UTI ba yan? Yes. Di ba na parang Yes. medyo pareho Pareho yung yung symptoms. Yes, Pero exactly. kasi Di ba, Doc Richard? UTI is just an infection, no? Yeah. Parang pero ito kasing BPH could lead to really bigger problems Right, for you. oo. And one is like UTI. Yes. That could lead kasi may naiipon ng ihi eh. Tapos pwede kang magkabato. Yes. Tapos pwede umakyat sa Ang kidney mo. sakit niyan. Ang sakit niyan if it doesn't pass. Dok, pag meron ka bang BPH, mga kalalakihang nanonood po, does it have an effect sa overall mong health? Kumbaga, mahihirapan ka bang gumalaw? Meron bang malaki or seryosong epekto para sa kabuuan ng iyong kalusugan yan? Yes, of course. Lalo na sa ating mga tatay, no, yung mga kalalakihan na ang occupation niya is driving, Yun. transportation, Or to walk. to walk, 'di ba? Laging maghahanap ka ng comfort room Yes. to comfort yourself, 'di ba? So right. yan ang isang disadvantage. Pero sabi natin, beyond that kasi mas mahirap yung bumabangon ka ng umaga at panay ang punta mo sa comfort room. How many times hindi ka na That's makatulog. right. It bothers you very Yeah. much. At saka anxiety rin. Exactly. That's right. Pero Doc, nagagamot ba ito? Yes, no, it's treated when evaluated. Nakita natin na medyo malaki, may mga gamot tayo before yung onset ng surgery. And surgery naman ngayon, marami na mga na. Pero iba-ibang syempre, Doc, klase. wag na nating paabutin Exactly. doon sa treatment. Correct. Kailangan ma-prevent na natin yan agad. Which leads me to Magpa-check that, na tayo. Doc Richard, buti nga pinanggit mo. Kasi we would always have conversations si Doc Joseph about my husband. Kasi kami talaga, lalo na kapag may asawa ka, sa mga nanay pong nanonood, wag po kayong magkimi. Pwede niyong sabihin sa asawa Yes. ninyo na, alam mo, baka gusto mo nang magpa-check Yes. or samahan kita. Kasi I was Exactly. telling you na Right. very willing talaga si Papa B to have his check. At wala pa naman siyang known problema, wala siyang ano. Pero ito na yung tanong ko, Doc. Naiiwasan ba yung pagkakaroon ng BPH? And ano ba dapat talaga ang care pagdating sa prostate gland ng isang lalaki? Kailan ba ito nagsisimula dapat? Tama ka dyan, no? So, as early even as 40s or 50s, no? Even without the advent of symptoms, kagaya sinasabi mo, Mama Dims, no? Pwede na magpatingin, no? You look at the parameters, you look at the blood exam, creatinine, PSA, ultrasound. Kung walang nakita tayo, Doc Richards, edi maganda. Yes. That's sign of Better. good health. Kung meron tayong nakikitang meron namumuo, ibig sabihin namumuo, lumalaki, then we treat it. Yeah. The earlier we treat, the earlier the symptoms will be obliterated, na Yeah. mawawala, 'di ba? Mawala. The longer that we consider and think na parang okay lang 'yan, wala nang problema kasi bata pa ako.
when will you stop notion of that? So, pagdating ng panahon na ang laki-laki na ng prostate, and you want everything na parang, ay gawin mo to, hindi na natin magagawa yan. Kasi the options natin, Doc Richard, is surgery. Yes, surgery. Pero yung option ng medical will be so small or so nil hindi na hindi na magagamutin. Mahirap na. Doc, ang ganda ng usapan natin. I'm sure marami sa mga kapatid natin ang marami na naman pong natutunan sa inyo. Kasi ito yung kadalasan pagdating sa prostate gland na hindi naman natin iniisip kasi hindi mo siya nakikita. Yes. No? So, napaka-importante na pagtuunan natin ng pansin ito, lalong-lalo na sa ating kalusugan. Doc Joseph, any social media accounts, anything you want to promote? Oo, ito muna ha, Mama Dames ha. Okay. This coming Saturday, before Father's Day, ang Philippine Urological Association at buong 7 institution at 63 Doc Richards na participating centers will be having free consultation and examination with mga libreng gamot yan, which is entitled Tayo Naman. So, you keep it to yourself at kung gusto nyo magpapunta, punta na tayo sa activity ng Philippine Urological Association. This is in cooperation with Department of Health. Wow! This is an amazing opportunity para sa lahat po ng mga kapatid nating nanonood ngayon kasi libre consultation, di ba? At libre examination. May sample pa. Yes, kasi napaka-importante po na nagpapakalap talaga tayo ng awareness ngayon that our doctors have to be legit. Kasi marami tayo, di ba, Doc Joseph, Doc Richard, as you can see, marami tayong naibabalita dito na nagpapacheck, nagpapa-examine. Minsan may nagpapatuli pa at lalo na kapag nagkaroon ng problema, yun ang talagang kinakailangan iwasan natin. So thank you, Doc Joseph, and thank you, Doc Richard, for today. Marami na naman tayong mga talagang natutunan ngayong araw na ito. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.